maulan na tanghali po sa ating lahat mga kabayan. Ayan po yung ating team ngayon. Nagtabas ng damo dahil may mga tinik po yan mga kabayan. Yung damo na maraming tinik, no? At syempre tagulan na ngayon mga kabayan. Talagang marami ng damo ang nagsitubuan mga kabayan dahil maulan na. Kaya ayan, bawasan muna natin ng konti dahil katatapos lang natin gumastos sa sakyan natin, and then magasgasta na naman ng kay dami-dami. Nako, mahirap mga kabayan pag meron kang sasakyan, malaki maintenance, malaki yung gagastusin, kaya ingatan din natin. Ganyan po yung ating ginagawa po mga kabayan pag pumapasok tayo ng masisikip, no? Talagang tinatabas ng team, may dala-dala kaming itak para ready, dahil alam nyo naman po yung ating dinadaanan ay nako, Diyos ko apo, talagang masisikip. Ganito yung daan para marating natin yung mga kabundukan dahil maraming kawawa doon sa liblib na lugar, malayo sa kabihasnan. Kaya priority natin ngayon umakyat sa kabundukan, yung mga kababayan natin na nandoon sa liblib na makapagbigay tayo ng ayuda. Kaya samahan nyo po kami sa paglakbay araw-araw patungo sa kabundukan, akyat baba. Ngayon naman po mga kabayan, nandito tayo ngayon sa ating dalawang senior. Walaan niya po kung sino. Please comment po kayo mga kabayan na para alam din po natin kung saan nakakarating yung ating video. Halimbawa, nasa Negros kayo, nasa Cebu kayo, nasa Mindanao kayo, nasa Amerika kayo, nasa Jupiter kayo, no? Huwag nyo na rin kalimutan like and share and comments, no? Maraming salamat in advance sa all out support nyo po sa ating munting adikain mga kabayan. Araw-araw nandyan tayo sa rain or shine, nandyan tayo sa kabundukan mga kabayan. Kayo po yung nagpapalakas sa amin sa araw-araw naming paglalakbay. Tanggal ang pagod, ang hirap pag mabasa namin yung inyong mga komento na nakakagaan ng loob, no? Lalo kaming gaganahan po mga kabayan. Kaya please comment tayo, like and share para lalo pang malayo ang marating natin sa ginagawa natin. So ayan, ginaguide tayo dahil marami ditong puno ng mahogani, no? Papasok tayo kung saan pasyalan natin, dalawin natin yung ating dalawang senior dyan po mga kabayan. Maambon. Itong puno na ito mga kabayan, maraming tinik yan. Akala mo kalamansi, may mga tinik, yung mga branches niya ang lalaki pa naman, ang tutulis at ang sulid ng tinik niya. Kaya yung sasakyan namin, ako punong-puno na ng gas-gas, yung iba ang lalim pa. Ganoon talaga. Nung tumawag kami, anong sabi niyo po? Anong nangyari kay Lola Elena? Wala pa hanggang ngayon, Kapo Madam. Nung isang buwan yun. 3 araw na nawawala. Oo, Madam. Yung pala nasa ospital. Sino kasama po niya doon? Siya nag-isa. Nagpa-confine siya mag-isa? Oo, Madam. Kilala na doon sa ospital.
O tapos, Aalagaan ng... mga nurses. Oo. O siya na siguro nagmamayari ng hospital doon. Kaya nawala ng 3 araw kasi nasa hospital, nagpa-confine siya. Ano po bang sakit niya? Yung labig, madam, pero yung hindi nagpaalam sa akin, kaya ay kung saan-saan ko hanapin, di magpapagod lang ako. So, di hintayin ko na lang siyang Kung kailan babalik? babalik. Ay, apo. Sa lamig lang. Wala namang ibang nakitaan na may sakit. Wala. Kundi sa katandaan lang kasi yan. Yun nga, madam, at saka ulyanin na, madam. Uy, ulyanin na talaga. Parang si Tatay Redin. Ngayon, mga kabay, nung tumawag tayo kasi kinumusta ko, no, nawala daw ng 3 araw. Pero bumalik naman din. Yun pala, nandoon sa loob ng hospital. Hanap si Tatay Ray. Kung saan na. Ganun na talaga pag may edad, mga kabayan, no? Iba na. Parang bumabalik sa pagkabata. Yung isip nila. Anong ginagawa niyo po ngayon, Tatay Ray? Tapos na ako nag-spray sa damo, madam. Tapos, Ay, ito, tanim namin ito lahat, madam. ay, may bagong tanim pala kayo. Oo, madam. Ah, wow! May mga tanim po si Tatay Ray, bagong pananim ni Tatay Ray kasi tag-init, no? Ayan po. Hindi ko pa na itatanim yung patula, madam. At Ayan. Dati, nung namatay ito kasi tag-init, hindi nakapagtanim si Tatay Ray. Ngayon, tag-ulan, so nakapagtanim siya. Ayan, nakita niyo po mga kabayan, may sitaw, tapos nandito rin po yung ampalaya. At ang ganda ng talong ni Tatay Ray, yan lang ang nabuhay noon, madam. Hala, ang lalaki. Wow! Kumuha ko ng Lalaki pa to. Kumuha ko ng 4. Ayan, ang lalaki. 2 bisis namin inulam, madam. At saka yung nandun, may bunga. Ang lalaki. So ngayon, nakapagtanim na unti-unti si Tatay Ray. Tama po yun. Meron na namang mapipitas si Tatay Ray. No? Ayan, may mga talong pa pala dito, mga kabayan. Sa maliit na puno, mga kabayan, ang daming bunga at ang lalaki pa, ang hahaba pa. Lalong dadami yan kasi nagpunla si Tatay Ray ng talong. So ayan po, mga kabayan, ang dami. Ililipat ni Tatay Ray doon. Kasi maulan na nga at nililinis na naman ni Tatay Ray. Ang ganda, no? Kahit maliit lang yung puno, Tatay Ray, hitik naman sa bunga, no? Oo, madam. Grabe, ang ganda naman, nakakatuwa naman. Parehas lang yan, Tatay Ray? Oo, madam. Yung pinunla nyo, ganyan yan na yan? Oo, madam, yung bininhi ko yung madam. Itong ipinunla ko, bininhi ko yun. Wow, ang galing. So, may pali na pala dito sa likod nyo. Kami ang nagtanim dyan, madam. Lahat yung kay Rogelio. Sinong sa amo mo? Yung taga Bulinaw, madam, ang kapatid niya nasa Europe. Tapos, Siya ang nagpipinansi. yung lupa ni Kuya Rogelio. Oo, madam. Yun, saan? Yung mahabang damo doon, yun ang hangganan, madam. Diretso yan. Doon. Yung mahabang damo. Oo, madam. Basta Tapos yung hanggang saan? Ito, madam, ito. Dito. Yung may banderang 2 puti, diretso yan doon. So, ayun po, mga kabayan, sa kaibigan ni Tatay Ray. Narentahan yung lupa. So, ngayon, anong nangyari? Kayo po ang caretaker, Tatay Ray. Oo, madam. Si Tatay Ray ang caretaker at si Tatay Ray na rin po ang nagtanim dito. Ayan, ang lawak-lawak po, mga kabayan. Sino po ang kasama niyo po dito nagtanim, Tatay Ray? Yung sa furniture, madam. Bayaw niya yun, yung financer. Wow. Kundi meron na naman kayong pinagkaabalahan ngayon. Oo, madam. Babantayan ngayon. At least, malapit lang dito sa bahay mo. Oo, madam. Diba? Marami kaming binukid, madam. Kasi nagpahanap ng lupa yung bayaw niya. 21 hektarya, madam. Ang pinagtaniman ng Palay, madam. palay. Oo. Pero yung iba malayo, dyan sa Balangubong, at saka doon sa kabilang... Iba-ibang barangay. Oo, madam. Okay lang po, basta kayang puntahan. Kaya, madam. No? Basta huwag kayo masyadong magtrabaho, ha? Oo, Kasi madam. may edad na kayo, mamaya magkasakit kayo, walang mag-aalaga. Si Lola Elena hindi na pwedeng mag-aalaga sa inyo. Bagko siya pa yung
alagain. Kaya mahirap yung batak na batak, mahirap yung pagod na pagod o nasubrahan, mamaya magkasakit kayo. Hindi ako- Dahan-dahan lang, hinay-hinay kumbaga. Hindi ako magkakasakit, madam. Bakit? Pinsan ko yung Panginoon. May tubo din po kayo. Saan po galing yung tubo na yan? Doon, madam, sa pinanggalingan namin. Ayan, pinaikutan ko ito, madam, dahil yung kidlat at kulog. Ay, kalaban sa ano? Oo, madam, ito. Kung may kidlat kulog o kumuha ka na dito sa dahon, itutupi mo, ibulsa mo na. Akala ko ba pinsan mo si God? Bakit takot ka sa kidlat? Ay, yung madam, yung kidlat. Baka makalimutan ka. Baka makalimutan ka, no? At ay, pinsan ko pala yung natamaan. Hi po, Lola Elina. Yes po. Kumusta po kayo? Wow! Ang sarap naman nito. Madam, upo ito. Talbos ng upo. Ang sarap po mga kabayan. Oh, fresh. Igigisa ko sana yan, madam. Bakit anong ulam niyo po? Ah, wala pa. May bangus doon at saka tilapia, madam. Ah, ang daming mangga po mga kabayan. Oh, nakalaglagan. Kumusta po kay Lola Elina? Bakit nawala po kayo ng 3 araw? Saan po kayo nagpunta? Sa bayan, sa ospital, madam. Anong ginawa niya po sa ospital? Pina-ospital ako. O tapos, Kasi yung tiyan ko raw, may kabag. sa lamig, O may lamig. Pinasok na lamig. Tapos po, binigyan ako ng gamot, madam. o bakit hindi kayo nakauwi ng 3 araw? Doon na po kayo natulog? Opo. Nagbakasyon po kayo sa loob ng ospital? Yung kamag-anak na, Ang nagdala sa inyo? opo. Oh, nagtaka si Tatay Rick kung nasaan na kayo. Yung pala, nasa loob kayo ng hospital, nagbakasyon po pala kayo doon. Opo. Hindi kayo dinextrose? Hindi. Hindi. Nag-ano lang ginawa nyo doon? Yun lang din, hindi, indiksyon. Oh, tapos po, Pagkatapos binigyan ako ng gamot, madam. Yun lang, iinom ko, pero wala na. so kumusta na po ang pakiramdam mo ngayon? Okay na? Okay na, madam. So, kasi si Lola Elina, lagi niyang nirereklamo. Lamigin nga po si Lola Elina, no? Lamigin. So ngayon, siyempre may edad na. Siyang maglalaba, madam. Opo, kasi Tatay Ray yung naglalaba, no? May edad na, siyempre lalong lamigin. Wala namang ibang sakit. Ilang beses ko na, kahit dinala ko nung sa ospital, pina-check up ko, wala namang ibang nakitaan na may sakit si Lola Elina. Kundi yung reklamo lang niya, yung sa katandaan niya ba, na lamigin nga po mga kabayan. So gamot lang, haplas, ganyan. So nandito tayo muli dahil na-delay nga, dapat first week, no? Tayo nandito, first week of the month. Kailang na-delay yung pagpunta natin dito dahil super layo ng pinupuntahan natin. Lalo na ngayon, nasa kabundukan tayo palagi, yung inaakyat natin. Naku po mga kabayan. Ngayon nga, sakit ng katawan ko mga kabayan. No? Pero pinilit ko pumunta dito. Dahil sabi ko, hindi ko kaya munang umakyat ngayon sa kabundukan dahil ang sakit talaga ng paa ko. Dahil kahapon, nasubrahan, na-overuse yung paa ko sa kabundukan, kaya ang sakit ngalay. Papunta nga kami dito mga kabayan, aare-are ako, nakasandal ako ng unan sa likod ko. Dahil para maganyan ba, no? Dahil ang sakit. Pero nandito naman kasi, hindi na kailangan maglakad ng malayo at nandito lang, nasa patag. Kaya tara, punta tayo. Silipin natin si Lola Elina. Doon na ako mag-rest, upo-upo. Madam. Kaya ayan, nandito kami. Nakarito kayo, madam. Po? Mabuti, madam, nakarito kayo ngayon. Opo, kasi talagang dapat nga noong nakarang araw pa. Opo. Kailang ang problema, sobrang sakit nga po ng aking katawan, hindi ko po kaya. Opo. Kaya sabi ko, sige, kaya nandito kami ngayon. O, ganyan kasi, no, mga first week of the month, nandito kami. Kaya nagtaka sila na 12 na ngayon, 13, o 12 na ngayon, o 13. Hindi pa kami nakapunta dito. Okay, hindi bali, nandito kami. Malate man ako, uma-advance. Importante makapunta ako sa abot ng aking makakaya. May dala akong prutas, Lola Elina. Anong gusto niyo po? Saging o itong orange? Katawawan mo.
kumakain si Elena madam nito, hindi na binabalatan. Lola. So ayan po mga kabayan, try natin buksan yung binongoy. Alam to ni Lola kasi dito namin ito nabili sa market nila. Ito pa po. Prutas po kayo. So merong putong kalasyaw. Binubuksan Tere yung binongoy. Ayan, so konti lang ang laman po niyan mga kabayan. Hirap buksan. Ayan. Big kanin na malagkit. Malagkit madam yung gata at saka konting asin ang halo. Ayan pala yung laman niya. Tikman nga natin. Grabe no. Suman yan din, nakabalot ng ganito. Maliliit lang ang laman madam. Pero marami na po yan. Tatadyo. Diyan sa may kwan madam, sa yung kainan dyan, may nagluluto ng tupig. Masarap naman. Masarap po. Kamuting kahoy ito madam. No, yan kumiting kahoy. Suman na kamuting kahoy. Naman. Bakit hindi sumama si Mami Di madam? Buntis po, bawal. Baka makunan. Ang pangalan pa naman, Rinaldo Jesus. Junior. Opo. Buntis po si Mami D. Nung kasama ko pupunta dito, buntis. Manganganak itong buwan. Ang pangalan, Rinaldo Junior. Opo. Ito, kamuting kahoy. Pero itong isa, iwan ko ano to. Kaya natin. Kamuting kahoy din. Ayan o. Ayan. Sarap. Ginawa din namin ito. Marunong akong gumawa nito. Ito naman si Cha Binongoy, naggawa nito sa kawali. May tutong konti. Masarap ito pag may tutong kunti. Pero no, masarap may tutong konti. Oo. Binongoy. Masarap yan, kahit walang ulam. Sarap lang. Nung Merienda namin. nagsasaka pa ako madam, may tanim akong malagkit. Niluluto ko lang sa ganito. Kukuha ako ng kawayan. Pagkatapos yung tuyong kawayan, yun ang pag-ihaw ko madam. Masarap po kasi tatere. Ito ano naman to? Ay, ano din? Bigas din na malagkit. Malagkit yan madam. Ha? At dati ka pinimitan. Awan. Halos parehas lang yung lasa. Magkaiba lang yung ano, pinaglagyan. Daw ng saging, ito naman kawayan o buho. Tapos ito ano naman po? Bigas din. Ganito din madam. Suman. Pare-paras lang pala. Wala sa bigas. Budbud ibos.
Try din natin para lahat matikpan. Parehas lang pala ang laman, magkaiba lang yung lagayan. Ay apo. Yung mga kanin. Parehas lang din, bigas lang din. Gusto ni Lola yung kamatin kahoy. Kala ko di malakit. Malagkit po. Ang malakit nga, di kat. Opo. Ganda rin. Mi. So ayan po mga kabayan, yung ating monthly ayuda ni Lola Elena and Tatay Ray. Po, salamat. Ayan. Ito yung sinasabi ko ni Tatay Ray at Lola Elena mga kabayan na kahit ma-delay tayo ng punta dito or minsan advance ang pagpunta natin dito, hindi naman po worried tayo dahil may nadudukot, mayroon pa namang bigas. Tatay Ray, hindi naman totally yung ubos na yung bigas, empty na empty, no? Ay meron. So yun yung sinasabi ko ni Tatay Ray, pag meron, sige, dyan lang. Just in case na madelay yung punta namin, so merong maisasaing. So, kaya okay lang, kahit delay ang pagpunta namin, meron pa naman silang maisasaing mga kabayan. Din nandito na muli yung ating ayuda. At syempre po mga kabayan, bukod sa ayuda, nagbigay din po yung ating pioneer sponsor, no? At lagi nagbibigay din po dito kay Lola Elena and Tatay Ray, walang iba, from Big Australia. Siya pa rin yung mga nakaraan nating sponsor, Tatay Ray, at isa din po sa naging sponsor natin dito sa pabahay, no? At nagpaabot ng 3,000. Yung nagpakain sa atin, madam. Opo, Tatay Ray. Yung lumabas tayo na nag-date kayo na first time yung mag-date ni Lola Elena. Di ba? First time mag-date nyo doon sa masarap na pagkainan natin, no? Ayan, 1,000. 2,000. Ang 1,000, itabi ni Tatay Ray, baka mamay mawala ka na naman para meron siyang pamasahe sa paghahanap sa'yo. Yung cash galing kay Big Australia, yung grocery at bigas galing sa Team Lorian. Okay, so ayan, nandito kami muli. Marami nagtatanong kumusta na sila Lola Elena and Tatay Ray. Same pa rin. Maganda at gwapo pa rin. Masipag, lakas, ayos pa rin sila dito. Kahit pa paano ay hindi na problemahin ni Tatay Ray yung buhay-buhay tulad dati, no? Maayos na ang kalagayan, lalo na yung tulugan nila. Tapos yung pagkain, busy pa rin si Tatay Ray, lalo na ngayon na meron silang malawak na palayan, no? Kabilaan, busy si Tatay Ray, punta doon, punta dito, punta doon, punta dito, no? Linis doon, linis dito. Basta maraming pinagkabisihan ngayon si Tatay Ray. So, marami siyang extra income po mga kabayan. Kaya tuloy-tuloy lang. Sabi ko nga ni Tatay Ray kanina, Tatay Ray, huwag abusuin ang katawan. Isip lang minsan malakas natin, pero yung katawan matanda na talaga kahit anong gawin natin. Pero ang isip natin napakatayog pa din, no? Pero ang katawan natin ay unti-unti na rin napupundi, nababawasan yung lakas, kaya huwag abusuhin kasi lalong mahirap. Huwag maghahabol sa mga trabaho. Isipin kung paano pag napundi yung katawan, pag sumurrender yung katawan, lalong magiging mahirap. Slowly but surely. Ganon. Kasi pag nagkasakit ka, hindi ka na kayang alagaan ni Lola Elena. Diba? Hindi ka kayang alagaan ni Lola Elena. Kaya ba ni Lola Elena magbungkal ng lupa dyan? Kaya ba ni Lola Elena mag-igib dyan? Maglaba dyan? Hindi. Kaya mag-ingat kayo. Diba? Para lalo yung pangmalagaan. Kasi alam ko naman na kahit anong
trabaho mo dyan, talagang hindi mo pinababayaan si Lola Elena, talagang nakitaan naman talaga namin ng team or sa manonood natin kung gaano nyo kamahal si Lola Elena mula noon hanggang ngayon. Talagang love na love nyo naman. Maraming humanga ka, Tatay Ray, kasi nakita nila kung gaano ka-prinsesa ito si Lola Elena sa buhay ni Tatay Ray. Ganon niya kamahal si Lola Elena. Kaya po, salamat, madam. Muling anak ka di, po. Tingso sana na marswa kada kami ngandua. Di na kamkadi, baybayan, Diyos ko. Ikan na kamapo, tinawad-duan nga, binabiyag tiraban niya po daga po. Ito yan, thank you, salamat kami na po. Ay, pagkasin ka po. Madam Sir, maraming salamat sa walang sawang pagtutulong niyo sa amin. Sana po matulungan ninyo rin yung mga katulad namin na hindi lang kami ang tinutulungan ninyo. Maraming salamat, Sir, Madam. Sang parswa at pasikin ka, di ka ikutan, di ka ranggasan, ta di pa'y naruam. Isuruman tidalan, ngagturong gapo kenayat. Di ka ikutan, di ka ranggasan, ta di pa'y naruam. Apo, ala mo kaya na pag akong Sumpahan sa akin. kasumpa mo sa akin. Awanan dyan ka mo. Nalipat akon. Nalipatan ng kasunod. Gloria, gloria la bandera, gloria, gloria la bandera, gloria, gloria la bandera, gloria la bandera. Lumusong sa tubig at ang hita ay nabasa, lumusong sa tubig at ang hita ay nabasa, lumusong sa tubig at ang hita ay nabasa, ngunit ang kanya ay magang-maga. Ilan po kayo magbakasyon ulit sa hospital? Ay, hindi ko alam. Sakla. Sakla pumunta, madam, kung may sakit ako. Pag kinabagan na naman kayo. Kasi lamig, sabi yung doktor. Opo. O ano mensahe niyo po doon kay Mami D na hindi namin kasama na buntis ngayon? Anong sabihin niyo po sa kanya? Kasi manganganak na siya eh. Ewan ko kung makaganap na. Siguro may lalaki na. Kambal po. Ay, kampal. Opo, kambal ang anak ni Mami D. Si Lola. O anong mensahe mo sa kanya? Ay, wala na. Wala na? Sino kaya ang tatay? Ewan ko lang si datay. Sika? Na, Sika? sika? Saan? Daw. So ayan po mga kabayan. Maganda daw at matataba yung kangkong ngayon dito kay Tatay Ray. Pauwian niya tayo. Dahil siyempre tag-ulan kaya maganda ang kangkong ngayon. Yung talbos niya. Ay oo nga. Oh. Ayan po mga kabayan. O di ba ang tataba ng talbos. Ang ganda niyan Tatay Ray. I-adobo mo lang yan. Oo, madam. Kunting sahog or kahit wala, igisa mo lang, ayos na. Wow. Nako, marami na naman ang maglalaway niyan, Tatay Ray. Sa kinuha niyo pong fresh na kangkong. Chinese yan, Tatay Ray? Chinese kangkong? Parang Oo, gano'n? madam, yung binili ninyo yung hinalo natin sa sinigang. Yun ang tinanim nyo? Oo, madam. Ay, wow! So, biro yung mga kabayan, yung binili namin nung nakaraan, no? Ay, tinanim ni Tatay Ray, dumami. Chinese kangkong siya mga kabayan. Tinan nyo po, maliliit yung down, hindi yung palapad.
Masarap na klaseng kangkong po mga kabayan pag ganito. O ayan, tinanim ni Tatay Ray. O diba? Pag masipag ka talaga magtanim, mayroon ka talagang aanihin. May ulam ka pa. O, saan ka pa? Ito madam, iba ito. Yung native. Opo, native yan yung malalaki. Pero yung maninipis, Chinese kangkong. Hinalo nyo na po dyan, Tatay Ray. Hindi madam, tatanggalin ko yan. Ilipat nyo? Ililipat ko yan. Ang sarap nito, kangkong. Maraming bitamina dito mga kabayan sa kangkong. Ang tataba niya. Pinapapako lang ito mga kabayan. Kahit walang sahog, oyster sauce lang konti. Masarap na. Dagdagan niya pa po Tatay Ray kasi Oo madam. konti lang to pag nailuto na. Okay, nakakuha na kami ng kangkong. Ayan po, ang sarap-sarap. So ngayon naman po mga kabayan, pauwian daw tayo ng talong ni Tatay Ray. Noong nakaraang araw, nagpita siya ng 4, 2 araw din po nilang inulam. Kasi po malalaki. Anong luto po ang ginawa niyo Tatay Ray? Gulay lang madam. Hinaluan ko ng dahon ng malunggay. Talbos ng saluyot. Sabaw. Oo madam. At Tapos ang tataba din ng saluyot ni Tatay Ray. hinaluan ko ng Dahon ng ampalaya madam. wow, ang sarap ng Tatay Ray. Ay, ano po yun, Tatay Ray? Saluyot madam. Ay, saluyot? Oo madam. Ang dami, oh. Kailang maliliit pa. Oo madam. Ay yung nandoon madam sa tabi doon. Tabi ng palay. Ganyan din. Punla madam. Marami din, Tatay Ray. O, huwag po na yung maliit, Tatay Ray. Saka na lang po yung maliit, lalaki, sayang. So, ayan po mga kabayan. Oh, fresh. Nakakatuwa namin no nakaraan. Nakakatuwa mga kabayan, no. Oh, di ba? So, ayan po mga kabayan. Tapos na tayo manguha ng gulay. Hihingi ako ni Tatay Ray ng mga pananim, mga hanging plants. Kasi, mahilig si Nanay Marlene magtanim-tanim, no, yung nasa apartment, sa kabilang apartment na nagbabantay kay Kuya Ronald. So ibigay ko kasi marami, hindi ko pa nailipat mga kabayan sa sobrang busy ko. Katulad pag ganito mga kabayan, no, sobrang dami na, kailangan ito ilipat. No, ilipat ang ibang paso. Mayroon nga ditong nahulog, hindi ko pa naibalik mga kabayan. Siguro nung sobrang lakas ng Hangin madam. nahulog dito. Nagkahulog-hulog. Kaya ito, tanggalan muna natin ng kasi maitanim to, sayang. No, sayang. So ito, iuwi natin. Yan, kasi itatanim to ni Nanay Marlene. Ito Mahilig din siya madam. mag-alaga. Mahaba na ito madam. Opo, mamaya po, Tatay Ray. Haba na. Ito tinanggal ko na kasi sayang. Ganda kaya ito mga kabayan. Parang plastic ko ang taba, oh. Oo madam. Parang plastic. Green masyado yun. Oo, parang plastic siya, oh. Hmm. Ang ganda tingnan. So, tanggalin mo na, magtanggal muna tayo dito para lumago siya lalo. Ayan, oh, parang plastic po mga kabayan. Diba? Ayan. Magbawas na naman tayo kasi pag ko dito, pagkaya ng oras ko, pagbalik ko, ayusin ko to ulit mga kabayan para gumanda siya.
Ayan. So ito, ang haba po mga kabayan, kailangan putulin natin siya ng ganyan. Tatay Rin, didiligan nyo pa rin po ito? Oo, madam. Yan, ang dami nang itatanim mo, Nanay Marlene. Ang haba na rin. Ito pa, madam. Kailangan nang balbas gupitin kasi ang haba na rin ng balbas. Walang oras na, madam. Kailangan ko tong putulin para mag-ano siya ng panibago. Kasi matanda na eh. Hindi ko nga na alagaan eh. Kasi siyempre malayo ako. Yan, okay na yan. Tatiri, pakihawak. Gumagana pa rin yung tatay. Christmas light. Oo, sir. So ayan po mga kabayan, ito po yung napitas natin na mga fresh na gulay, tanim ni Tatay Ray. At ito din po yung napitas ko ngayon na tanim ko ng mga halaman, ililipat ko doon, at pagbalik ko dito, titinan ko kung kaya ng aking oras. Ayusin ko na naman ulit yung mga halaman kasi may mga paso na namatay nung tag-init, at hindi nakayanan. And then basta may gagawin ako dyan sa mga halaman ulit ni Tatay Ray pag kaya ko. Ay, may kinuha kong halaman, madam. Yan ay pinalit ko doon sa ibang paso. Nilipat nyo po doon. Okay. Very good. So ayan, halaman at gulay. At inabutan na talaga tayo ng ulan ngayon. Okay, Tatay Ray, pakilagay po doon. Hala, lakas ng Yan. Lola, dito na kami kasi malakas yung ulan. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye po. Ano na kayo? Pasok na po kayo, maulan. Ay, sige, anak. Bye-bye. Huwag na kayo lumabas, ha? Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.